Salbahe talaga itong si Matibag, mga kababayan, ano? Alam naman natin, no, na pinagtawanan nila nung tumakbo si Bato. Si Ngiwi, Percival, mga kababayan. Ang sabi pa, kaloka! Run, run, run! Sabay, ngiwi, mga kababayan. Tapos, si Laila sa Badilima, si Gunda agad, mga kababayan, ang sabi niya, natawa ako nung nadapa daw si Bato. Nasaan ang angas mo? Sabi ni Saba. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Matibag, kaya daw nagkakahabulan. Dahil tumakbo daw si Bato, mga kababayan, Wala daw sanang habulan, mga kababayan, kung hindi lamang tumakbo si Bato. Tapos, umamin mismo siya, mga kababayan, na kung naaresto daw nila si Bato, bilang consequence daw, mga kababayan, ay hindi talaga siya makakapasok doon sa Senate session. Natural lang daw iyon. Ang buwisit ng animal na to, At nung tinanong siya, anong basehan mo sa pag-aresto kay Bato? Yung ICC. Diyan ka madadali, Matibag. Bakit magko-comply ka sa ICC na wala naman yung jurisdiction sa atin? Ang iyong dapat na amo ay ang government of the Philippines. Hindi naman ang ICC. At wala sa batas, mga kababayan, na mag-comply ang NBI sa ICC, isang foreign entity, mga kababayan. Kung mayroon man dapat mag-comply dyan, ay yung Interpol, which is hindi naman siya, mga kababayan. Susunod talaga ito ni Torres sa kulungan. Himas rehas ito sa selda, mga kababayan, pagdating ng panahon. Pagdating ni Aisa Sigera, pagdating ng panahon, Matibag. Panoorin niyo po, ha? Well, for more on the possible arrest of Senator Ronald De La Rosa, we're now joined by NBI Director Melvin Matibag. Director Matibag, thanks for joining. Grabe, no? Inalis niya ang isang hudas, mga kababayan, na yung panot na unang NBI na si Santiago. And then, ang ipinalit, mga kababayan, times 2 pa sa pagkabirdugo. Talagang diktador style, mga kababayan, ano? Martial law style. Natatawa na lang si Marcos dito, mga kababayan. That's my boy, that's my boy. Joining us today, welcome to the program. Mukha, Director Matibag. Hoy, Matibag! Sumagot ka! Afternoon, Carmina. Hi. Hi, yung Carmina, mga kababayan, isa din yung hudas. Rabid, anti-Duterte yan, mga kababayan. Salamat po. Good afternoon po. Oo. Yes, ma'am. Mahaba Sorry, po. I'm in a car. Happy si Carmina, mga kababayan, dahil anti-Duterte ang ini-interview niya. Pero kung mga pro-Duterte ang i-interview niya, hostile yan. Kagaya ng in-interview si Vic Rodriguez. Oh, it's okay. Perfectly understandable. I mean, you had a long night. We all did. But first, I want to ask you, how would you describe what happened last night before we go into details? Well, last night po kasi actually started in the morning. We have a coordination with the Senate Security. Ayan, mga kababayan, alam ng Senado. Alam ni Tuta Soto. Tapos, ang depensa ni Tuta Soto, mga kababayan, malay ko ba kung darating dito si Bato? Lokohin mong ungas mo. Natiktikan nyo na darating dyan si Bato. Dahil alam nga ng NBI, alam nga ni Trillanes, mga kababayan, na pupunta dyan. Ikaw pa, Tuta, nakakampi ka nila. Isang ulo lang kayo At para po nga doon sa pag-implement natin ng warrant of arrest issued by the ICC against... No, bakit ka magpapa-implement ng warrant of arrest ng ICC? NBI ka lang, hindi ka Interpol. Wala pa nga red notice sa Interpol. Ang sinusunod mo lang Matibag is ang korte ng Pilipinas. Pero wala silang pakialam, mga kababayan, doon kung nakuha nila si Bato, ay hindi na rin nila pakakawalan. Whether or not na magsampa si Bato sa Supreme Court o hindi, ipapadala nila na doon and then bahala na si Batman. For Senator Bato de la Rosa. So nangyari po, nakaposition naman po yung mga agents natin dyan waiting for Senator Bato to arrive so that we can bakit? Dahil pinayagan ni Tuta Soto, mga kababayan. present him the warrant. Nung dumating na po siya, actually, ang nangyari pala dyan, nakasakay sa sasakyan ng isang senador. Pia Cayetano. So, hindi siya nakita. Nung Naisahan. parang magbubutuhan ng Naisahan. araw, biglang lumabas. Nandun yung dalawang agent namin na babae to serve the warrant sa kanya. Kunwari, babae lang daw, mga kababayan, pero duda tayo, marami pa yun nakaback up. Babae lang ang kanilang sinasabi ngayon para sabihin nilang nabakla si Bato. Nangyari po, tinakil niya yung dalawang babae. Tapos yun na, What? Tinakil pa? siya, tumakbo. So, kaya po nagkaroon ng habulan. Oo, mga kababayan, kaya na nagkaroon ng habulan dahil tumakbo siya. Bakit nyo hinabol? Dahil aarestuhin nyo, ungas. At kung nahuli nyo,
hindi makakapasok sa session. Hindi mapapalitan si Tuta Soto. So, So, nung Director, nangyari na po yun, Opo. yeah, ma'am, sige po. Director, Hudas ka. Assault yun mga kababayan dahil walang karapatan sila eh. Wala silang karapatan dahil walang utos ng korte mga kababayan. That is another attempted kidnapping na naman. Kagaya na ginawa nila kay Tatay Digong. kasi ito po ang sinasabi nila, that you guys were preventing him from attending the session. Oh, Yun yan, ba talaga yung nangyari? Or were they obstructing Yan! Ano pa ba? Bobo lang mga kababayan ang sasabing hindi. justice by making sure na may habulan na, may habulan ng nangyari because you were Dahil tumakbo daw eh. only trying to serve a warrant? Oh, tinanong mo din, huy, ungas Carmina. Tinanong mo rin na acknowledge ba yung warrant na yan dito sa Pilipinas? Sa korte, dito sa Pilipinas? That's a good point, Ma'am Carmina, no po, no? Sabi nila kasi preventing to attend the session. From our point of view of the law enforcement, we are trying to enforce a valid warrant. Alam mo, A valid warrant of the ICC na walang jurisdiction sa atin. You are enforcing illegality. naman po natin, we are a law enforcement agency and Oh, what law enforcement ka nga. Law enforcer, ini-enforce mo ang law. Law of the Philippines, ungas. Hindi law of the ICC. Ito no, malaking kasalanan nito mga kababayan. Grabe talaga itong Marcos na itong administration, no? Bangag our Pilipinas. mandate is to enforce valid warrant of arrest issued by a judge. So Judge of ICC, not of Judge of the Philippines. Grabe na to, no? Simple mga kababayan eh. What if mayroong judge mga kababayan na judge ng, example, hindi ICC. Judge ng ibang bansa, mayroong warrant. Tapos yung judge na yun mga kababayan, corrupt judge dahil nabayaran. And then, ipapasa sa Pilipinas, huhulihin agad ng NBI without mga kababayan dumaan sa due process, without consulting our local courts or our courts mga kababayan na hindi ito lumalabag sa batas. Hindi yan mangyayari. Ganyan lang yan. in this matter, meron pong issuance ng ICC warrant. We want to enforce. Tumakbo siya. So ang point of view nila, pinipigil Tumakbo daw. Bakit to? Hindi tumakbo, di ba? Walang ngayon mga kababayan, mangyayaring sibakan sa pwesto ni Soto. Kaya napakalaki ng pasasalamat natin kay Bato mga kababayan dahil kay Bato, napalitan ang tuta na yan mga kababayan. Di bali na yung impeachment mga kababayan sa Congress dahil expected naman natin yung mga animal na yon. Sabi na nga natin, wag na kayong umasa. Dahil mga buaya yan in the first place. Buaya yung mga congressman. Pati na nga yung kamanggagawa, yung si Eli mga kababayan, nung buisit na yun. Pina-impeach si BP Sara mga kababayan. Tapos dala palusot na, dahil gusto kong malinis na ang kanyang pangalan hugdas ka. Papalusot ka pa. Buti na lang nagkaalaman talaga mga kababayan kung sino talagang mga hudas. Oh, yan. Umaasa pa naman yan mga kababayan yung eling-eling yan sa sa boto ng mga Duterte supporter. Hindi na yan mananalo. Lalong-lalo na online ang kanyang mga kababayan pinanghuhugutan. Tapos mga Duterte supporter marami. na siya nang mag-attend ng session. But the natural consequence of him being arrested and put under the custody of the authority, talaga po hindi na siya makaka-attend. Oo, tingnan nyo mga kababayan, inamin nila na hindi makaka-attend sa Bato kung naaresto nila. So, bakit tinaon talaga mga kababayan na bago ang session? Pwede naman pagkatapos, kung lumabas, matibag. Bakit hindi nyo talaga papasukin? Kalokohan kayo. So yun po dapat natin tingnan doon, At ang sabi nga, ba't hinabol? Siyempre po kasi po tumakbo. Oo, nabol kasi po tumakbo. Kaya po natin Ungas, kung hindi yung tumakbo, di kulong. Natawa lang ang animal mga kababayan. Oh, stupid, no? hinabol. Sana po nga, galing naman po si Senator Bato sa law enforcement, naiintindihan naman po siguro niya na ang isang Bakit nyo hahabulin naman kasi na ando na sa Senado and then wala kayong wala kayong karapatang mang-aresto? Dahil hindi yan utos ng Korte ng Pilipinas. law enforcement agency, ang tendency niya is to serve the warrant. Kahit nga po pumasok na sa simbahan niya, sa isang lugar, hahabulin. Kaya nga, session hall, iba, hindi yan simbahan Senate session hall. Protektado yan ng batas mga kababayan. Para po ating ma-serve yung warrant. Lalo na po, kung mabigat po Ang yung daming- krimen na ang daming- kinakaharap, base doon ang sa daming warrant po na kaumasan isa-serve nito, po no? natin. I don't know if you caught it, but we just spoke with Attorney Esrelito Torreon. Siya po ang abogado ni Senator Ronald De La Rosa. Ito po ang sinasabi niya. Unang-una may question.
confirmed by the ICC that there was a warrant under seal noong November. Naglabas na ng statement ng ICC. Ngayon po, ang Tama tanong po. ay ganito. Ano po ang pinanghahawakan nyo ngayon? Ano ang meron kayo? No. Did it pass through Philippine courts? Go ahead. Hindi. Yeah, that was coordinated po with the PCTC. Ano po? Yung warrant naman po ng ICC na yan, talagang ang coordination yan. That's why we have the PCTC. Doon po dumadaan yan. Tapos, hindi ikaw ang dapat mag-serve niyan, ungas. So meron naman po kami coordination with PCTC. So ngayon, yung pag-aresto po namin dyan, susundin namin yung letters ng warrant of arrest. Ang sabi dyan, once na ma-arrest namin, we have Sinabi ba ng Interpol? Wala namang nag-issue ng ng Interpol, mga to kababayan. to proper authority. In this case, the prosecutor po natin, the prosecutor general sa DOJ po, yun po yung gagawin dapat natin para po sila Tapos, aresto muna. Bago kayo magproseso niyan. Unahin nyo muna yan. I-process nyo muna sa korte. naman yung kung ano yung mga susunod na proseso, yun naman po yung gagawin po ng aming pagpapasahan. Pero hindi na nga po tayo umabot doon dahil hindi po natin na-implement na yung warrant of arrest. And ang Ngayon, subukan nyo. Magkakabarilan, mga kababayan, kung ipipilit nila na arestuhin si Bato dahil mayroon ng mga security doon, mga kababayan, na may arma light. problema nga po dyan, binigyan ng custody. Although to our point of view, I agree with former Senator Drilon na anytime pwede naman po dahil under the law we can effect yung pag-aresto pa rin po, but out of courtesy, at yun naman po yung napag-usapan namin ng mga senador, that I'm giving the commitment na kung andyan dyan sa Senate ground, sige, hindi po Inaantay natin, mga kababayan, na ito ng mga animal na to ang maaaresto. Talagang magpapapiesta tayo araw-araw, mga kababayan. natin i-enforce yung warrant because of our respect of the executive to ako equal branch, which is the Senate. Yun na lang po yung tinitingnan natin. Respect ng mukha mo. Coming from you. Can we backtrack a bit? Unang-una po, ang nakausap nyo bago nagkaroon ng change in leadership ay si Senate President or former Senate President Tito Soto. Tuta, kakampit din yun, mga kababayan. Ayaw umamin eh. Ayaw umamin. Walang aminan. Palusot na si Tuta, Tama mga ba yun? kababayan. Well, no, I did not personally talk to Senator Soto except that we have the coordination with the Office of the Sergeant at Arms. Pero alam ni Soto dahil ang sabi niya kausapin mo yung OSA, Sergeant at Arms. So alam niya. At imposibleng hindi alam, mga kababayan. Huwag niyo kaming pinagloloko. Palusot na lang kayo. Kasi sila po yung primary dyan sa security. So, kung Kwento mo si binigyan po Pagong. kami ng authority ng usawa, it necessarily follows that there is a proper coordination to the leadership of the Senate. And now that you have a Inamin mo pa. Inamin mo rin. new Senate leadership, and they're thinking of it from another, or they're seeing it from another lens, Director Matibag, does it necessarily Matibag. follow that under the leadership of now Senate President Alan Peter Cayetano, that they are now committing an obstruction of justice? Anong justice niyan? Nawawala ng ruling ng Korte ng Pilipinas. Saan ba tayo sakop na bansa? ICC? Well, you Netherlands? can view it that way from the legal perspective, except Sige, kasuhan niyo si Cayetano. Magkaalaman. Yan na lang ang hamon natin, mga kababayan. Kasuhan nila ng obstruction of justice. Ipakulong lahat. Pati si Cayetano, mga kababayan. Go! Ma'am Carmina, I'd rather Pati yung bumoto na bigyan ng protection si Bato. not comment on that kasi pinag-aaralan po namin yung legal implication. Typical answer nila, mga kababayan, kung masasakotin na pag-aaralan. Yan lang ang kanilang laging sinasabi, pag-aaralan namin yan. Tapos lahat nito, in fact, we're having a meeting later. Siyempre, we'll consult with the DOJ, yung pong aming pinakang-primary department Lahat, mga kababayan, ang yungag. kung saan natouch ang NBI. And of course, clearance also with PCTC and DFA, yung pong other agencies. There's to be an interagency coordination on this matter after po nito. Kasi kausap ko naman po si Senate President Cayetano kagabi. We just agreed na mababa muna namin po yung tension po dahil nakakagulo na po so Kayo ang nanggulo that to happen naman po. As if naman, mga kababayan, hindi sila ang nanggulo. Nagkakagulo na dahil sa aming We should be responsible also as government workers and leaders po. ungas. Responsible. Puro kayo mga irresponsable. Kayo ang responsible sa gulo. There's another question Sabihin that's mo. being asked around, Director Matibag, and that is why
Was the NBI there to begin with? Bakit po kayo Yan. at hindi ang PNP? Well, Dahil siya lang ang mga kababayan willing. Bending dalo ito maliwanag. there's a coordination po na nangyari sa amin. I'd rather not go to the details because there are probably other subjects po dito sa personalities na ma-involve later on. And we don't want to make it public yung mga pipong operationalities na ginagawa namin. Ano kayang plano nito mga kababayan na talagang ang lakas ng loob Duda natin tatakas ito mga kababayan after niya ma-execute ito. Tatakas itong mga animal na to. Ma'am Carmina, that NBI is recognized as a law enforcement agency. Yung po mga Interpol is coordinating also with the NBI. Yan naman po yung proseso niyan. So, meron po kaming office ng nag-handle ng mga transnational crime, yung IOD po namin, International Operation Division. May mga coordination po with the international bodies and also with PCTC. So, kami po, nandoon, sabi ko nga, we will not be in the Senate grounds without proper coordination Soto. with the security of the Senate po. Putak Director, Soto. did you know that former Senator Trillanes will be there? Oo. Ay, ano pa ba? Yun nga, may hawak ng di ba? Ng warrant? Well, nandoon po siya. Nung tinitignan nga po natin dyan, ang sinasabi Yan ang ni Marcos ngayon mga kababayan. Sandata ni Marcos talaga ngayon. niya, Kasabay I was si challenged Lima. by Senator Baton. Pag sinerban siya ng warrant, pupunta ako, make my day, Senator Trillanes. Ikaw magposa sa natawa akin. pa, Ganun po natawa yung pa. habon ni Senator Baton. Siguro, kaya Parehong utak mga kababayan, Parehong ng utak ni po Trillanes, dumating doon si Senator Trillanes at saka alam naman po natin, there is a policy. Oo. Tapos kung nagsiserve kayo ng warrant, bakit si Trillanes ang may hawak ng warrant? As matter of courtesy, if you're a former member of the Senate, pwede kang maglabas-pasok ng Senate building. So hindi ito coordinated. Nagtatanong ka pa. Hindi nyo alam na pupunta siya at hindi kayo nag-usap na kayong dalawa ang pupunta doon. Sige. May ganun ba? Magsinungaling ka matibag. Nandito na po siya. It was reported to me. In fact, Ma'am Carmina, I was not there mula nung morning. Opo. It was just reported to me na nandun nga po si Senator Trillanes din. So tapos sinasabi na meron din siyang kopya ng warrant na parehas ng kopya ng warrant namin. So anyway, wala naman po siyang ginagawa or wala naman siyang Walang instructions. ginagawa. But it's not part of the end. Sinabi nga niya mga kababayan na ang daw, nagsinungaling na naman mga kababayan. Sinabi niya na, staff ko yung nanghabol kay Bato. Tapos si Matibag, sinabi niya, ko yun? Babae, dalawang babae yun. Yeah, yan po. NBI. Siguro Oh. parehas lang yung interest namin align to a certain extent that to Pareho ng interest, pareho din kayo. put the Pareho kayo ng utak dahil kasabwat nga kayo Kayo nga ang mga behind this Senator Bato into custody and turn over to the proper authorities po. Proper authorities, ICC, proper authority yan. Director Matibag, is the senator going to be arrested eventually? Well, based on the warrant, kailangan po ma-enforce natin yan. So, I heard that they file a case sa Supreme Ang warrant mo ang inaantay namin, Matibag. Court. So, tingnan din po natin. Yan. Sige, alam mo pala na kailangan pa ng Supreme Court na decision. Bakit pinipilit ninyo? How will it play? And ako lang, just to mention, doon sa pag-file ng case po sa Supreme Court, it logically follows that they're not comfortable with the position of the Senate. Dahil kung kung komportable ka na doon sa position ng Senate, there's no need for you to go to the Supreme Kung Court. bakit ayaw mo patakbuhin sa Supreme Court? Kasi niswerte? Yung Senate ba kababayan is temporary, lang yan, shelter for a while hanggang at dyan pa si Marcos. Lahat naman ito mga kababayan dahil kay Marcos. Dahil like sabihin, hindi ka na ma-arrest, no? Pero kami po, the warrant is there, it's valid, it's live, it's been Valid. Maliwanag nga sa mga kababayan dahil wala tayong treaty sa sa ICC. Maliwanag sa Rome Statute na dapat dumaan sa local court. Ang local court mga kababayan ng ating korte, which is ultimately decided by the Supreme Court. confirmed publicly already by the Anong ito ang sarap sampalin mga kababayan na ito Supreme Court, grabe na pang-aabuso nito Hahayaan nyo lang Supreme Court. Bumabalik na ang pagiging diktador mga kababayan ng galawang diktador. Kawawang Pilipinas. ICC. So, it should be served. Yung po yung tama pamamaraan. It should be served. And do you think that the only way to,
bring back the dignity of the Senate is for the sitting Senator Ronald De La Rosa to just voluntarily surrender. Ano kayo siniswerte? Maganda po yon, Ma'am Carmina, kasi unang-una, Maganda. galing naman po si Senator Bato sa law Ikaw, galing ka. Hindi ka nga galing doon. enforcement, doon po siya nagsimula. Kaya nga sana wag niya pong questionin na ba't siya hinabol. Wag questionin. Kayo nga dapat kini-question. Kasi po tumakbo siya. Tumakbo siya. Oh, yan ang kanilang mga kababayan ngayon na tumakbo si Bato. Kung hindi siya tumakbo, di huli. Kung hindi naman po siya tumakbo, nasa niya yung Kulong. warrant at nakita niyang valid naman, sana Valid. Hindi nga valid eh. Not valid in the Philippines. po sumama siya para napaliwanag po sa kanya ng mas maigi. Mapaliwanag. So, nangyari po, Ay nako, tama na nga ito mga kababayan. Dito na lang tayo oh. Mga buwisit nito no. May hangganan din yung kasamaan ninyo mga buwisit kayo. Multiple times mga kababayan ang magiging karma ng mga animal na to. Dito tayo mga kababayan sa inputs ni Naka Eric at Doc Lorid Badi. Secondary muna namin ni Ma'am Lorraine ang 255 na basura boats ng House of Crocodile. Ito naman. Ito, habang nangyayari ito mga kababayan, natatawa lang sina Marcos. Tama nga si Sas mga kababayan na habang distracted tayo dahil hindi natin maiiwasan mga kababayan Sara Duterte ang binibira tapos sina Bato ICC. Sina Marcos may ginagawa ngayon mga kababayan. Ang sabi ni Sas, naglilipat na daw ng pera at sinisecure na ang pera dahil pag wala na sila sa pwesto, sinisigurado nila na daw mga kababayan, smooth ang kanilang pag-escape. Si Sas sabi niyan which is agree naman tayo mga kababayan dahil alam natin kapag mayroong distraction mga kababayan, mayroong gagawing mga kaungasan ang mga bobong yan. Dahil basura na yun, wala man sir epekto yon, nagbago ng liderato sa Senado at maraming drama sa Senado. Unahin na natin ang Senado na pangyayari kasi until now, ongoing po sir. At nakita ko si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, and Senator Joel Villanueva na naka-lockdown daw sila at chinecheck ang mga sasakyan palabas at parang naka-hostage, may checkpoint ang NBI. Kulang na lang po ay lusubin ng NBI at ng mga pulis at ideklara na sarado na ang Senado upang kunin si Senator Bato de la Rosa sa loob at ipadlock na lang ang Senado the way it was done during the time of martial law sa panahon ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. Tatay ni Bongbong Your reaction, sir, sa pangyayaring ito bilang abogado at bilang general dati sa Armed Forces of the Philippines. Go ahead po, sir. General din. Alam mo, actually, nilusob na nila yung Senado, inassault na nila yung Senado. Kumbaga, parang they're already holding hostage the senators in their premises. Yun na po ang itsura ngayon kasi kung sila ang sumasala ng mga lumalabas doon sa building ay kinontrol na po nila. They have taken over custody of the entire building and the every people in that building they held hostage already. Violation po ng ating mga batas itong ginagawa nila. Ang kanilang rason is serving an ICC warrant of arrest. Ano ba yung ICC warrant of arrest? It's but a piece of paper as far as our jurisdiction is concerned kasi yung ICC warrant of arrest, walang visa yan dito sa atin hindi nga yan dapat maging basihan ng kanilang action whatsoever because it's just a mere scrap of paper. Nothing. Yung mga nagpapatupad niyan, mga chongo, they're just more than willing to surrender the sovereignty of this nation. Para tayong mga nakakalungkot dahil mga Pilipino mismo ang nagtatraidor sa Pilipino. Alam naman natin na malinaw, kung gusto mong magpatupad ng warrant, marami kang dapat na gawin muna Una muna, I am questioning whether or not the warrant is real. Kasi yung pag-aresto nila kay Presidente Digong, walang warrant. It was just a red notice. And a red notice tells you only, we are investigating this person, bantayan mo, alamin mo ang whereabouts niya so that when dumating yung time na ipapa-aresto ko sa iyo, alam mo kung nasaan siya. Ganun lang naman yung red notice. But the red notice does not tell you to arrest the person. So, dito,
totoo bang merong ICC warrant? Nakakagulat naman na all of a sudden biglang dumating yung ICC warrant. So we would like to see whether or not there is or there is none. But nevertheless, assume natin na it is real. Kung siya ay real, wala pa rin siyang visa. Kung talagang tunay yan, ang dapat na ginawa nila, first is to go to a local court sa Pasay, sa Regional Trial Court. Ito yung Court of Competent Jurisdiction na sinasabi doon sa Rome Statute. Pumunta ka sa local court, doon ka kumuha ng authority. Okay? Ang mangyayari doon kasi, pagka doon mo ginawa yon, you have to apply para ma-recognize muna yung iyong warrant because a warrant issued outside the Philippines is not valid in the Philippines. So wala sila actually legal basis for doing what they are doing. Not under Philippine laws, not even under international laws. So, hindi rin sila poprotektahan ng Hague sa ginagawa nila because binabiolate nila yung law on their own. Hindi naman sinabi ng ICC na ganyan ang gawin nyo because maliwanag din sa Article 59. Pagka meron kang aarestuhin, yung in the custodial state, merong mga requirements na dapat daanan. So as I was saying, dapat pumunta muna sila sa korte, mag-apply sila sa korte, sabihin nila sa korte, ito po yung ICC warrant, aarestuhin po namin si Senator Bato. Excuse me, sir, before ko ipasa kay Ma'am Lorraine. But definitely, that process should not be at the center of Trillanes. Kasi hindi naman bogo sa timpostor ang taong ito eh. Hindi naman siya otoridad ng gobyerno. We would understand that process kung ang nasa harap doon sa Senado ay Department of Justice Secretary, Department of Foreign Affairs Secretary na mayroong international at legal status para po i-represent ang proseso na ito. Pero walang pumalag at parang napakalaki ng otoridad ni Trillanes kahit na sinasabing ito ay bogo sa timpostor para mag-akto na sheriff ng ICC. So anong tingin mo dito, sir? Bakit siyang nakaharap doon? At bakit sumusunod sa kanyang NBI? Mayroon bang posisyon na utusan at runner ng ICC para sumunod ang sovereign authorities ng gobyerno ng Pilipinas sa kapastusan na ginagawa ni Trillanes? I do not understand where he gets his authority at kung bakit siya sinusunod ng NBI director, no? Pero ang sinasabi ni Trillanes, kinukumpara niya doon sa sitwasyon niya nung araw. Nung araw sabi niya na issuehan din ako ng warrant of arrest. At in-honor yung warrant of arrest. Isinurrender ako eventually, sabi niya gano'n. Pinuprotektahan ako, but eventually isinurrender din ako. Iba yun because yung warrant of arrest niya was issued by a local court. Ang sinasabi natin, kung meron kang ICC warrant, dalhin mo sa local court, mag-apply ka na mag-issue yung local court ng warrant of arrest. Yung warrant ng local court ang ipapatupad, hindi yung sa ICC. Ang problema nila kasi, kaya hindi nila ginagawa yan, is because pagka nandun na sa korte, lalabas sa korte na, teka muna, wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. And so therefore, this warrant is invalid. No? So, kaya ayaw nilang dumaan sa local court, dinadaan nila sa porsahan. Alam mo, ang question ko ngayon is, okay, eto na. Yung Senado is a legal institution natin yan. They are performing their function as Senate of the Philippines. Nag-session sila pagkatapos ita-take over sila ng mga pulis. So itong sa ganitong sitwasyon, who can we turn to protect the senators? Sino ang pupunta sa Senado para sabihin sa mga pulis? Kasi wala na, hindi na natin maasahan ang pulis to protect them because it is the police themselves who has taken over the Senate premises. Sino ngayon ang pwede nating hingan ng tulong na teka, ligtas mo yung mga senador doon at sinakop na sila ng pulis? Walang authority. Under what law, under what Philippine law are they there for? Yung warrant of arrest ng ICC, which is nothing as we are saying, di ba? So, Tama. Yeah, di ba? Anong Pero, sir, bas yan?
Go ahead, ma'am. Go ahead. If there's anything that the Marcos, we can talk ourselves blue in the face about ito sabi ng batas, ito sinabi ng saligang batas, ito sinabi ng ganyan, on what authority and all that, di ba? But the Marcos administration has been very clear. Wala nang batas. No? Niyuyurakan nila at inaapakan nila yung saligang batas. No? Wala sa kanila yun. Sila ang batas. Yun yung dapat maliwanag sa atin para hindi tayo umiikot ang puwet natin kung saan pinapasayaw nila tayo, di ho ba? No, katulad yung it's all ridiculous, the madness of someone like Sonny Trillanes foisting a warrant of arrest from a foreign court, etc., because they've already done it, di ba? I mean, this is the rotten and gutter politics of Bongbong Marcos, who will destroy our country, raise our country just so he will stay in power forever and ever. That is the challenge to the Filipino people, no? And that is the challenge of our times right now. So Yeah, I agree to that, sir. Kaya gusto kitang kuhanan ng direktang sagot doon sa punto ni Ma'am Lorraine. Hindi naman po proseso ng batas ang sinusunod ni Marcos at ng mga tauhan niya. Wala na yun. General Virgilio Garcia, sir. Wala, yeah. Dudukutin sana nila talaga si Senator Bato de la Rosa. Biro mo yun? Cover na lang yun, Ma'am Lorraine. General Virgilio Garcia, sir. Cover lang yung papel. But the attempt to forcefully extract or abduct si Senator Bato de la Rosa, sinabi niya talaga na nakipaglaban siya, nakipangbuno siya. Nag-wrestling sila para na makapasok siya sa session hall. Sir, anong nakikita mo dito? Beyond the scope of the lens of a lawyer, ano ito? What are we here now? Sinasabi ni Ma'am Lorraine, lawless ang gobyernong ito. Lahat At they sila. think they're above the law. Lahat sila. Si Matibag, lahat yan. Kahit si John Vic Remulla, lahat yan. And the ones behind all of this is the same ones that were behind the extraordinary rendition of PRRD. These idiots are doing it again. These arrogant idiots are doing it again. And it is Bongbong Marcos behind all of this. Now, let's be very Yes. clear about that. Your reaction, sir, and your recommendation of this current predicament. Go ahead po, General Garcia, sir. Yun yung nakakalungkot eh. Si Matibag is a lawyer, and as a lawyer, he knows that he is not acting within the bounds of law. No? So talagang wala siyang basihan dito eh to even just enforce a scrap of paper para kunin si Senator Bato. Yung kasing Senado kanina, when they entered the premises, when they kumbaga parang when they assaulted the premises. Kasi pinasok nila eh, nang habol sila ng senador eh, na ano eh. So, ano to? Talagang this is contempt to the highest order. Talagang grabing kabastusan, grabing wala nang paggalang sa ating mga institusyon, wala nang... Sir, pwede bang mag-interrupt lang ng konti? Pero nakita na natin ito, 'di ba, Sir Eric, no, kababayan, noong panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, yung strong arm talaga na pag he will get his way. Kasi today, they were trying to stop Bato. Why? Because he's going to get in the way of the impeachment because of the Senate presidency, etc. But down the road, it's going to affect the impeachment of the vice president. No, so yun bandang huli, yun. Yung katulad ng tatay niya na gagawin ng lahat, no, para okay, go ahead, sir. I'm sorry I interrupted. Ang maling premise kasi nila is iniisip nila ayaw ni Inday Sara na matuloy ang impeachment. Na ayaw ng mga supporters ni Inday Sara na matuloy yung impeachment. I mean, sabi nga natin, we want it na makarating sa Senado so that maipakita niya sa taong bayan na wala talaga kayong tamang ebidensya. No? The only reason we are complaining is katulad ng una kong pinaliwanag, yung kasing impeachment from start to finish as a process, as a constitutional tool. Maganda yan eh kung gagawin mong tama because that is a constitutional tool for the people to ask for accountability sa mga high-ranking officials, and it is also an avenue
for the high-ranking officials to be able to express themselves and say, hindi po ako nagmalabis, wala po akong kasalanan. And that is an opportunity for them to clear their name. Iyon yung impeachment. Kaso ang ginagawa nitong mga nandito sa Kamara last year and this year, kaya parehong mali, is because they have weaponized the impeachment proceeding. Ginagamit nila para yung last year, gusto nilang madiliin, gusto nilang talagang atat na atat sila. Ngayon, ang ginagawa naman nila, ginagamit nila na pang-demolish, no? Yung impeachment proceeding. But nevertheless, okay na. Kasi darating na tayo dun sa puntong siya ay haharap at ipapaliwanag niya sa taong bayan, ako ay walang kasalanan. Napakaganda nito dahil then now, the people will see, the people will hear from the Vice President herself, wala siyang pagmamalabis na ginawa at may expose natin yung mga kasalanan na ginawa ng Administrasyong Marcos. Kasi kung makikita mo, ibang-iba yung dinaanan ng impeachment proceeding ni Bongbong at saka yung sa kanya. Yung kay Bongbong, ang bilis dismiss agad. Yun ang nagnakaw ng napakalaki. Sir, General Garcia, sinadya kasi talaga yon na ibasura ka agad para yung 1-year bar rule ay umandar ka agad kasi tanim impeachment man yung General Garcia. Sila din po yung nag-file noon, kunwari tinalakay para may procedure, pero nang tinalakay na, dismiss din ultimately. Wala pang isang linggo, tapos na. Because it was intended that way na harangan ang totoo at tamang impeachment complaint against Marcos Jr. Sir, balikan natin yan, pero may gusto kaming itanong sa iyo ganito. Nasa protective custody ng Senate si Senator Bato de la Rosa. And then, may sinasabi ang mga senador na pwede siyang maghanap ng remedyo sa batas. And then ang Senado, ang tanong namin sa iyo, sir, anong ibig sabihin kapag naka-protective custody si Senator Bato de la Rosa, ano ang kanyang kasiguruhan na hindi siya lulusubin at dadamputin at dudukutin at ipapatapon ng NBI, ng PNP, upon orders of Marcos at ng kanyang mga tauhan, and ano ang remedyo ng Senado to protect the integrity and the independence of the Senate as an institution and as a legislative authority in the country. Pwede siyang tumakbo sa Korte Suprema para magpa-injunction at or magpa-TRO immediately against PNP, NBI or against Marcos in this kind. Ano pong sagot niyo doon, sir, sa dalawang tanong namin? Yung he was placed in the protective custody of the Senate, hindi po yun nangangahulugan na ikukulong si Senator Bato sa loob ng premises ng Senado at hindi siya pwedeng lumabas doon dahil pag lumabas siya, pwede siyang arestuhin ng pulis o ng NBI. By placing him in the protective custody of the Senate, it means wherever he goes within the Philippines or outside the Philippines, he cannot be arrested because he is within the protective custody of the state until ma-prove nila na meron talaga silang authority na arestuhin sila. Yun lang naman ang gusto ng Senado. Ang gusto ng Senado is, alamin natin, meron ba? So babalik tayo dun sa ICC warrant. Yung warrant ba totoo o hindi? So regardless, kung yan ay totoo, unang-una, dapat yan dalahin nila sa korte para malaman kung according to the Rome Statute, sabi ng Rome Statute is para malaman natin na yung talagang yung warrant of arrest is talagang para sa kanya. Yung warrant of arrest is that he was arrested in accordance with law, no? And that no rights were violated, hindi na-violate yung kanyang right to due process. Kumbaga, binigyan nila siya ng pagkakataon para ilahad niya yung sarili niya, madinig yung kanyang panig bago mag-decide yung ating korte. So yun yung pending ngayon. Ang dapat na mangyari ngayon is yun nga, pumunta sila sa korte, humingi sila ng authority sa korte para ipatupad nila yung ICC warrant. Magkakaroon ngayon ng pagdinig sa korte at doon sa korte aalamin lahat ito. Tama ba? Pwede ba? Ayaw nilang gawin yan because they know the court will know wala nang jurisdiction ng ICC. What are you guys talking about? Hindi ibibigay ng korte natin, hindi isusuko ng korte natin ang another Filipino and to be abandoned abroad.